Kung tayo ay magsisimula sa farming business, siguraduhin natin na yung pipiliin nating alaga ay hindi tayo malulugi at siguradong kikita tayo. Kaya kung ikaw ay may planong magsimula sa farming business, siguraduhin mo na tama ang iyong mga alaga na napili para siguradong may kita. Magandang araw na naman muli sa ating mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay pag-uusapan natin yung ating mga alaga na siguradong kikita tayo at hindi mahirap hanapin yung kanilang pagkain. Kahit maubusan tayo ng pangbili ng feeds, kaya natin silang pakainin at siguradong kikita tayo. Isa na dito yung ating alagang pabo. Ang pabong mga ka-farmers ay napakabilis padamihin at ang kagandahan dito, hindi ito maarte sa pagkain. Kung makikita nyo, binibigyan natin sila ng madre de agua. Yan, meron tayong maraming tanim. Kaya kung masipag ka, pwede tayong magtanim ng marami nito. Ang alagang pabo ay walang arte yan pagdating sa mga organic na pagkain. Kahit anong mga damo-damo na binibigay natin, mga organic na pagkain ay kinakain nila. Kaya dumating man yung panahon na wala tayong pagbili ng feeds, ay kaya nilang makasurvive sa pamamagitan ng pagpapakain natin ng mga organic. Pero mas mainam na magbibigay pa rin tayo ng feeds para manatili yung taba ng ating pabong. At ito mga ka-farmers, alam nyo naman na ang damo dito sa Pilipinas ay hindi binibili. Napakayaman natin sa damo. Kaya napakainam na mag-alaga tayo ng kambing dahil ang kanilang pagkain ay hindi binibili. Nasa sa inyo na lang kung bibili kayo ng feeds, pero dito sa amin, ang pagkain ng kambing ay libre. Kaya isa rin ito na pwede nating alagaan na malaki ang ating kikitain. Kaya ina-advise ko sa ating mga kapwa ka-farmers kung tayo ay magsisimula sa farming business. At lalo na kung hindi kalakihan ang ating puhunan, nagtitesting pa lang tayo, kaya itong mga alagang ito ay ina-advise ko na napakagandang simula dahil ito ay pwede natin mapakain at makakuha tayo ng mga libre na pagkain sa ating mga backyard. At mas maganda kasi kung marami tayong alaga na ilalagay sa ating farm. Mas marami, mas masaya yung ating farm. Kaya sa ating mga kapwa ka-farmers, bago tayo magsimula, isipin muna natin yung consequence, yung pagkain araw-araw. Wag lang yung nakita natin sa isang vlogger ay sasabihin mong maganda na yan. Isipin mo yung pang-araw-araw pagkain ng ating mga alaga. Kasama na rin yung mga maintenance. At ang pangatlo ka-farmers, ito ay pasok sa magandang alagaan. Dahil isa rin ito sa mga alaga natin na hindi maarte pagdating sa mga organic na pagkain. Pagdating sa organic na pagkain, madre de agua, azola, saging, at kung ano-ano na mga organic na pwede natin ipakain sa ating mga darag. Alam niyo naman mga ka-farmers na napakaraming gustong kumain ng mga native na manok, tag-alog na manok, pero bibihira na lang ang nag-aalaga dito. So makikita nyo naman sa merkado na bibihira na lang yung nag-aalaga. Kaya isa ito sa napaka-ideal na pwede natin alagaan, na pwede nating paramihin at pasukin natin yung pagbibenta ng darag native chicken. Kasi alam naman natin na ang karne ng darag native chicken, isa ito sa tastiest chicken dito sa Pilipinas. Kaya kasama yung darag native chicken na sinama natin na hindi mahirap pakainin at maganda yung kanyang kita. Kasi kung wala tayo pang bili ng feeds, kaya natin pakainin ng azola, madre de agua, at mga organic na makukuha natin sa backyard. Hindi ito maarte sa pagkain. Kahit nga yung imelda grass, kinakain ito mga ka-farmers. Kaya tipid ito kung hahaluan natin ng mga organic na pagkain. Sa aking observation dito sa aming lugar mga ka-farmers, napakaraming gustong kumain ng native na manok. Pero bibihira lang ang nag-aalaga. Especially yung mga nagbabakasyon o uwi ng probinsya, ang gustong-gusto ay native na manok. Kaya nang umuwi ako ng una nang wala tayong alaga, naghanap ako ng native na manok. Wala tayong mahanap na mabilhan.
Kaya naisip natin bakit hindi tayo mag-alaga at magbenta. Kasi mga ka-farmers, kung iyong mapapansin, pagtatabihin yung karne ng native na manok at saka yung 45 days dyan sa merkado, mas mauunang maubos yung karne ng native na manok. Siyempre, mas masarap, mas malasa yung kanyang karne. Ibang-iba yung kanyang lasa ng ating darag native chicken. Sa mga nagtatanong naman ilang months pwede nang i-harvest o pwede nang katayin yung ating mga darag native chicken, maabot po yan ng almost 3 months para siguradong maganda yung kanyang karne at tama na yung laki, kasi umaabot na yan ng 900 grams hanggang 1 kilo. So sasabihin nila ang tagal naman. Kung mag-aalaga tayo ng 45 days, mas mabilis. Kung i-compare natin yan mga ka-farmers, so napakalayo niyan mga ka-farmers. Kasi sa 45 days, araw-araw kang magbibigay ng mga vitamins, araw-araw kang magpapakain ng commercial feeds. Dito sa ating native chicken mga ka-farmers, pwede tayo magbigay ng 30% na commercial feeds at 70% na organic. Marami tayong mga organic na pwedeng ipakain, katulad nila ng dahon ng malunggay, dahon ng ipil-ipil, banana trunk, azula, madre de agua at napakarami pang iba na pwede nating i-alternate, ihalo natin sa feeds para makatipid tayo sa pagkain. Yung mga organic na pinangalanan natin ay hindi natin yan pwede ipakain sa 45 days. Sa pag-aalaga ng darag native chicken, matagal nga lang ang paghihintay pero hindi naman ganun kalaki ang ating gagastusin. At sa mga magtatanong din naman kung kailangan ng vaccine, kailangan po yan. Kailangan naka-complete vaccine po yan simula sa pagka-de-old hanggang sa maging dumalaga na, hanggang sa mangitlog, para sigurado na hindi dapuan ng sakit yung ating mga alaga. At sa pagbibenta naman ng karne ng ating darag native chicken ay hindi po mahirap dahil yung mga turo-turo, yung mga restaurant, pinuntahan po natin yan nung mga una na wala pa tayong buyer, at saka meron na tayong mga suki ngayon na mga kumukuha ng mga ilang kilo, bultuhan yung kanilang pagbili. Kaya minsan kinukulang pa tayo sa ating supply. Kaya napakainam nito at napakaganda na ating pangdagdag sa ating farm. Isa ito sa siguradong kikita tayo, kasi hindi po ito maarte sa pagkain. Yung isinisir ko sa inyo na mga alaga ay siguradong kikita po tayo basta't masipag lang tayo sa paghahanap ng mga organic na pagkain at madiskarte po tayo. At hindi lang yun mga ka-farmers, pwede tayo magbenta ng day-old, week-old, month-old, hanggang sa RTL. Pwede tayo makapagbenta mga ka-farmers. Marami ang pwede nating pasukin na negosyo dito, hindi lang sa pagbibenta ng meat type. At syempre hindi magpapahuli dito yung ating black pigs. Ito yung ating mga native na crossbreed na ito sa hybrid, pero black pa rin yung ating pinili na kulay para manatili yung original na pagka native. So ayan, napakaganda nitong alagaan mga ka-farmers dahil hindi din tumaarte sa pagdating sa mga organic na pagkain. So pwede nating paghaluin yung commercial feeds at saka yung mga organic. Isa din ito sa magandang idagdag natin. Kasi ang black pigs mga ka-farmers ay hindi po yan maarte sa pagkain, basta't meron tayong organic na pagkain para sa ating mga alaga ay kaya nilang kainin. So ayan lang muna yung 4 na alaga na ating binahagi ngayon at pinag-usapan. Kung mayroon kayong kaalaman, mayroon kayong idea, mayroon kayong mga plano, pwede nyo i-comment sa ibaba at yan po yung ating pag-uusapan. Magandang araw sa iyo mga ka-farmers, mabuhay po sa mga nagplaplano, mag-for good at magsimula sa farming business. At para sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod natin mga videos. Hanggang dito na lang mga ka-farmers, magandang araw at magandang buhay. God bless sa inyong lahat.